Sa kabila ng mga pagbabago sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga munting kagamitan, hindi pa rin mawawala ang kagandahan ng mga produktong sa handmade paper. Bukod sa madali itong gamitin bilang materyales, ang handmade paper ay di nakapipinsala sa ating kalikasan tulad ng ibang mga produktong plastik o metal. Hindi nahuhuli ang Pilipinas sa paggawa ng mga produktong gawa sa handmade paper. Ilan sa mga lugar na kilala sa paggawa nito ay ang Pook ng Laguna, Quezon, Baguio, Ifugao, Bicol, Pampanga, Iloilo, Aklan, Negros, Leyte, Cebu, Cagayan de Oro, Davao at ang Metro Manila. Napakaraming produkto ang maaring gawin mula sa handmade paper at karamihan dito'y kaakit-akit pati sa mga mamimiling dayuhan. Kaya naman isa sa mga inaasahang produktong makikilala sa kalakalang mundo ay ang ganitong uri ng kagamitan. Ilan sa mga produktong maaring mabuo sa pamamagitan ng handmade paper at ituturo ngayon sa pagsasanay na ito ng Forest Products Research and Development Institute o FPRDI, isang sangay ng DOST, ay ang paggawa ng mga kahon at bag, mga sisidla ng maliliit na papel at lapis, lalagyan ng tissue paper, kwadro para sa litrato, bulaklak na pang-display at pati na rin ang paggawa ng mga manyika. Ihanda mga kakailanganing kagamitan sa paggawa. Para sa mga gamit pambahay o opisina tulad ng lalagyan ng papel, lapis, paper clips at tissue paper, picture frame at bag, ito ang mga gagamitin. Mga piraso ng kinulay na handmade paper, matigas na chipboard, tuyong dahon, mga laso at lubid, gunting o cutter, ruler, pandikit o kaya'y glue gun. Una, gumupit ng mga bahagi sa chipboard upang bumuo ng mga novelty products. Narito ang mga tinatagubiling sukat ng bawat produktong gagawin. Pagkatapos mabuo ang mga hugis ng produktong gagawin, balutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagdikit ng handmade paper sa ibabaw ng mga chipboard. Tulad sa picture frame na ito, tiyakin na ang papel ay nakalapat ng mabuti sa chipboard upang maiwasan ang pagbubukol-bukol. Gupitin ang mga labis na papel o hibla ng handmade paper na maaring sumabit sa gilid nito. Isantabi muna ang mga nabalot na bahagi upang matuyo. Mamaya natin gawin ang pagdidisenyo nito. Para sa bag na gagawin, huwag kalimutang butasan ang magkabilang bahagi nito dahil dito isusuot ang lubid na hawakan. Ang pagpilipit ng manipis na lubid at pagkulay nito ay ilan sa mga paraan ng pagdidisenyo ng hawakan. Isuksok ang isang dulo ng hawakan sa isang butas at lagyan ng pandikit. Ganon din ang gawin sa kabilang dulo ng lubid. Kung nais na patibayin ang hawakan, maaring puluputan ng manipis na laso ang mga dinikit na dulo kagaya nito. Magsisilbi na rin itong disenyo para sa inyong bag. Ngayon, maaari na nating simulan ang pagdidisenyo o paglalagay ng palamuti sa mga ginawa nating mga gamit pang opisina. Unahin natin ang picture frame. Ang pagdidisenyo ay nakasalalay pa rin sa pagkamalikhain ng gumagawa at di kinakailangang sumunod sa mga kumbensyonal na paggawa. Gayunpaman, narito ang simpleng disenyo na maaring gamitin sa iba't ibang produkto. Bukod sa mga tuyong dahon at laso, kailangan din natin gumawa ng maliliit na papel na rosas bilang dagdag palamuti sa mga gamit. Ganito ang paggawa. Gumupit ng isang mahabang peraso ng dekulay na papel tulad nito. Hawakan ang kanang dulo ng papel at tupiin ito paloob. Ang kaliwang bahagi naman ay tutupiin palabas habang iniikot ang kabilang papel paloob. Hawakang mabuti ang ilalim habang patuloy ang pag-ikot upang di masira ang ginagawang talulot ng bulaklak. Ito na ang ating papel na rosas. Gumawa ng marami nito upang tuloy-tuloy na itong magamit at di na tayo maabala sa paggawa.
Sa picture frame, idikit ang mga tuyong dahon sa isang napiling sulok. Isunod ang mga maliliit na papel na rosas sa bandang gitna ng mga dahon. Maaring lagyan pa ng mga laso sa tabi ng mga dahon. Para sa pencil holder, kumuha ng manipis na lubid at itali ng paikot sa lalagyang ito. Pagkatapos ay lagyan ng glue upang di maalis ang tali sa gitna. Sa buhol nito, ilagay natin ang naiisip na disenyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga palamuti. Ulitin ang paraang ito para sa lalagyan ng mga notepad at paperclip. Para sa bag, sundin ang patularang ginamit sa ibang mga naunang produkto. Ilagay ang mga tuyong dahon, papel na rosas, at mga binuong laso sa tabihan ng dahon. Ito na ang ating mga produkto. Dumako naman tayo sa paggawa ng mga manyikang papel. Para sa pagsasanay na ito, gagamitin natin ang nativity setup. Ito ang mga kakailanganing gamit. Mga ulot kamay ng manyika. Iba't ibang kulay ng papel na gawang kamay at crepe paper. Mga alambre at PC. Tuyong dahon. Mga karton o folder. Gunting. Cutter. Glue gun. At stapler. Una, tupiin ang cardboard o folder na parang apa. Ikabit ang magkabilang dulo sa pamamagitan ng stapler. Pantayin ang ilalim upang maari itong makatayo. Gupitin naman ang pangitaas na bahagi at tapyasin ang mga tabi. Dito ilalagay ang mga kamay ng manyika. Idikit ang cardboard upang maging matibay ang pagkakalagay ng mga de-alambreng kamay. Dito ilagay ang ulo ng manyika. Lagyan ng glue stick ang ilalim bago ito i-clip sa cardboard. Ngayon na may ihahanda natin ang gagamitin sa paggawa ng mga damit. Kumuha ng malaking piraso ng papel at tupiin ang isang tabi kagaya nito. Dito ilalagay at ididikit ang alambre. Putulin ang sobra nito sa tabihan. Tiklupin ang papel na ito sa gitna. Pagkatapos ay tupiin pa ang magkabilang bahagi upang makabuo ng parihabang papel na magsisilbing pang-ilalim na damit. Para sa manggas, kumuha ng mas maliit na piraso ng papel at ulitin ang paraang ginamit kanina para sa damit. Gupitin ang isang sulok ng bawat manggas na nabuo. Kumuha ng mas maliit pang papel. Tupiin ang makaapat na beses at gupitin sa isang dulo upang magkaroon ng butas sa gitna nito. Ito ang magsisilbing takip sa pangitaas na bahagi ng manyika. Ilagay na natin ang pangilalim na damit kagaya nito. Lamukusin ang pasukan at idikit ito sa katawan. Isusuot ang mga manggas sa alambreng kamay. Ilagay din ang maliit na papel sa ibabaw nito. Kumuha ng mas malaking papel at isuot ito sa manyika bilang panlabas na damit. Talian ang lubid sa bandang gitna bilang sinturon ng manyika. Kung nais lagyan ng balabal ang manyika, kumuha lamang ng pahabang piraso ng papel at ipatong sa bandang balikat nito. Kulutin ang mga dulo ng balabal sa pamamagitan ng pagbilot nito sa lapis tulad nito. Lagyan ng mga palamuti sa ulo ng anghel. Maari din kumuha ng pumpon ng tuyong dahon at ilagay sa kamay ng anghel. Idikit din ang pakpak nito sa likod. Ngayon naman, gumawa tayo ng bulaklak sa paso. Ang kakailanganin sa pagsasanay na ito ay ang mga piraso ng ginupit-gupit na papel, bolang gawa sa styrofoam, patpat, paso, tol, mga lubid at pandikit. Una, tusukin ng patpat sa gitna ang bolang styrofoam. Gumawa ng mga bulaklak sa pamamagitan ng mga mahahabang papel na ito. Bungkusin lamang ang ilalim at pagtagpuin ang magkabilang dulo nito. Pantayin ang ilalim at lagyan ito ng glue
at saka idikit sa bola. Damihan pa ang mga bulaklak upang mapalibutan ang bola. Pagpuno na ang bola ng bulaklak, maaring suksukan pa ng mga laso sa mga gitna nito. Itayo ang bola sa paso. Kung kinakailangan, gamitan ng glue upang lalong matibay ang pagkakalagay nito. Lagyan ng mga piraso ng papel sa ibabaw bago takpan ng tuyong dahon. Balutin ang paso ng puting lambat o tol at talian sa may bandang itaas nito. Gupitin ang labis na bahagi ng lambat na ito. Ito ngayon ang ating bulaklak sa paso. Napakadaling gumawa ng mga produktong gawa sa papel. At kung tayo'y may talento sa pagdidisenyo, di lamang tayo masisiyahan sa paggawa. Makakabuo pa tayo ng mga produktong magugustuhan ng mga mamimiling lokal at dayuhan. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa pag-angkat ng mga ganitong uri ng produkto. Kaya't bigyan natin ng kaukulang pansin ang mga produktong gawa sa papel dahil ito marahil ang makapag-aangat sa atin mula sa kahirapan.